Kung sa Batangas po, mayroon silang puntong Alae. Sa Kapampangan naman po ay mayroon silang puntong Mekeni. Ay ang ating pong tagapagsalita ay Kapampangan. Kung ang Mekeni ay rhyme sa Do-Re-Mi, dahil mahilig din naman sila sa music. Ang ating pong tagapagsalita ay musically inclined. Ang kanya pong mga anak ay talaga naman po nagsisilbi na rin sa music ministry. Kaya bata pa yan, tignan niya mag-gitara, nagtuturo mag-gitara. So, po yun, Panginoon, dahil dito na sila lumagong magkakapatid, pamilya, independent yan na lumaki. Kaya sana yan, masipag din sa trabaho, sa mga trabaho. Sa po ngayon ay currently airport station manager po ng isang foreign company. At ngayon po siya po nakatalaga bilang po ating youth pastor. Ang ating pong pagsalita sa topic na sa February 10 na Beatitude of Jesus Christ, sa topic na Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang ating pong tagapagsalita, Pastor Alan Nepomuceno. Salamat, Brother Juni, sa iyong pagpapakilala. Salamat sa Panginoon. Isang gandang umaga at sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Yun, may automatic na tugon. Very, very popular na pagbati sa mga simbahan, whether it's a Christian church o a traditional church. Lagi nating naririnig yan. Ang alam kong mahilig kumati ng ganyan, si Red Jimmy. Si Red Jimmy, lagi niya ganyan ang kanyang pagbate. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At katulad ng pagbati kanina, yan din yung ating pag-aaralan for the next following week. The Beatitudes o ang mga papalad. Minsan ko narinig ang isang pastor na nagturo nito. Sabi niya, in short, the Beatitudes is about beautiful attitude. Pero habang kino-contemplate ko, it's more than the attitude. Hindi lang ho yung pag-uugali. Hindi lang kung paano tayo humarap sa tao. Higit doon, nakikita ko, habang binabasa ko ang mga talatang ito, nakita ko, ano ba dapat ang kalalagayan ng puso natin sa harap ng Panginoon? Ano ang expectation ng Panginoon upang makuha natin yung mga blessings na yon? At okay. So makikita natin at sa umagang ito, ang ating tatalakayin is the first. Sabi niya, blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. At kung titignan natin, ang mga talata prior to this ay tumalakay siya higit doon sa katotohanan ng isang kingdom. Kapag sinabing kingdom, anong naiisip ninyo? Siyempre, may palasyo. No? Merong, ano pa? Kapag may kingdom, merong ano? Merong hari. This is King Charles III, ang hari ng United Kingdom. So kung may kingdom, kailangan meron kang pinag-aharian at meron kang hari. In the setting ng Biblia, setting ng ating Panginoong Hesus, tayo yung kanyang kaharian at siya yung nagahari. Kung papansinin natin, kung titignan natin sa ibang mga talata, bago ang talatang binasa natin, the kingdom of heaven was highly appreciated sa ating pag-aaral o higit pa sa libro ni Mateo. Si Mateo lamang ang sumulat o gumamit ng salitang kingdom of heaven. Karamihan o kadalasan, makikita natin, ang ginagamit nila is kingdom of God. Bakit daw?
Sabi ng mga commentaries, ay kasi si Mateo, he's trying to relate to the Jew at ayaw niyang magkaroon ng ibang pakahulugan ang pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Alam po natin, at katulad ng sinabi ng patotoo ni Elder Mel kanina, noon pa lang, Old Testament pa lang, nakaset na merong darating na hari. Nakaset na sa mga Israelita, merong katulad ni David na maglilid, maghahari sa atin mula sa pagkakasakop nitong iba't ibang mga bansa na ito. Pagkatapos ng libro ng Malakay, there are 400 silent years na walang paramdamang Diyos. Sabi ng Biblia. Sa pagitan ng Old Testament at New Testament, hindi ho nagparamdam ang Panginoon sa loob ng 400 years. Tinatawag nila 400 silent years. Until then, naghihintay ang mga Israelita, sino kaya ang susunod na maghahari sa atin at nasaan yung pangakong hari na yun na magliligtas sa atin sa kalalagayan natin. 60 years before Christ, bago dumating ang ating Panginoon, sinakop ng mga Israelita o sinakop ng mga Roman Empire ang mga Israelita. Ano? And the first king was Herod the Great. Nung namatay po itong haring ito, nahati ang Israel sa apat na mga prinsipe niya, sa mga apat na anak niya. Merong kakaunting napunta doon sa anak niyang babae na si Salome. But this is the setting. Just imagine the setting. Kung sinakop tayo ng China ngayon, ano kaya ang itsura natin? Siguro yung bawat general ng mga incheck may kanya-kanyang probinsya. Siguro yung bawat sundalo may kanya-kanyang city. Nasasakop sa atin, mamamahala sa atin. It's in the air, it's happening now, at hindi malayong mangyari, sabi ng mga nag-iisip na, there's always a possibility. Unahin muna nila ang Taiwan, tapos susunod sila dahil ayan nga, padaan-daan na sa ating mga karagatan, susunod na tayo. Okay? Ano pa lang yan, ano? Parang iniisip nila na, let's be ready, maganda tayo, posible yan. So titignan natin, ano yung kalalagayan ng Israel during that time, higit pa dun sa nararamdaman natin ngayon. Ano ang kalalagayan ng Israel noong mga panahon na yon? Samantalang tayo, naranasan na natin sa bansa natin na tayo ay sinakop ng mga Kastila, tayo ay binenta sa Amerikano, at pagkatapos sinakop ulit ng mga Hapon, that was the time. Ito yung pagkakataon, ito yung mga pangyayari noong mga panahong iyon. Sinasakop sila ng mga gobernador, sinasakop sila ng mga iba't ibang mga hari, at yung mga policies na binibigay sa kanila ay sobrang higpit. At ginagamit nila yung kanilang mga pariseo, yung kanilang mga saserdote during that time, na mamahala doon sa katahimikan ng lugar o nung kanilang bansa. They used religion just like any other conqueror na sumakop sa atin. Diba? They use this para tayo ay, o sila naman ay pamahalaan. Kung titingnan natin Matthew chapter 3 verse 1 to 3, gusto ko po makibukas kayo sa akin. Buksan natin yung mga Bible natin. Tayo, sabay-sabay tayo, no? Matthew chapter 3 verse 1 to 3. During the preaching of John, makikita natin, the kingdom of heaven was mentioned. Sabi niya dito, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, preparing the way of the Lord, make straight path for him. During the temptation, a different kingdom was offered by Satan sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, don't think about the kingdom of heaven. But look at this, Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Sundan po ninyo ako. Sabi niya dito, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world
and their splendor. At sabi niya, halika dito, yumuko ka sa akin, tambahin mo ako, at ibibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. In verse 12 to 17, sabi niya dito, when Jesus, after the temptation, nung nagsimula ang Panginoong Yesus ng kanyang ministeryo, sabi niya sa verse 12, when Jesus heard that John had been put in prison, wala nang nagpapatuloy ng preaching, wala nang nagpapatuloy ng pangangaral, he withdrew to Galilee, leaving Nazareth. He went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill that was said through the prophet Isaiah. Ano daw yung sinasabi doon? Land of Zebulun, the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light, and on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ano ang kanyang pangaral? Same ng sinisitaw ni John the Baptist. Sabi niya, repent for the kingdom of heaven has come near. Repent for the kingdom of heaven has come near. Going verse 23 to 25. Pumunta ang ating Panginoong Hesus sa Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. Sabi niya, news about him spread all over. Kumalat na yung kanyang mga ginagawa, kumalat na ang kanyang mga turo, kumalat na ang kanyang mga pagpapagaling. At sabi niya dito, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and region across the Jordan followed him. Kala ng mga tao, eto na yung bagong kingdom. At nung nagsimula siya ng ministeryo niya, sinundan siya ng napakaraming tao. Tatalon po ako when Jesus teach about praying in chapter 6, anong sabi? Kabisado natin yung prayer na to, no? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. Tumaamin nawa ang iyong kaharian. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. There is great emphasis of the kingdom of heaven. Sabi nung ating binasa, Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. In NLT version, mas maganda yung sinasabi niya. Sabi niya dito, God blesses. Kasi kanina, parang past tense. Blessed na. Okay? Pero ito, blesses. Ibig sabihin, continues. Those who are poor and realize their need for Him, for the kingdom of heaven is theirs. In Luke, kung titignan niyo po yung nakalagay kay Luke, hindi malinaw. Ang nakalagay kay Lucas, blessed are the poor. Pero dito, nakalagay, nakalinaw, sino yung poor na yon? Sino ang mga tao na yon? Sa Tagalog, mas madali siguro nating maintindihan. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Tayo po ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Panginoon, wala kaming dunong upang higit na maintindihan ng inyong mga salita. But we depend on the Holy Spirit, Panginoon,
upang katukin ang aming mga puso. Higit maintindihan, O Lord, ay may sa katuparan namin, Panginoon, ang nais ninyong gawin namin sa inyong mga salita. Palayan niyo po, Panginoon, ng sama-sama naming pag-aaral, kinig ang inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Tagalog, at Tagalogin ko, mapalad ang mga walang pag-asa. Kasi sabi sa Tagalog version natin, ano sabi sa Tagalog version? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, walang kapag-apag-asa, walang inaasahan. Pinagpala ang mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Meron tatlo lang akong nais na makita natin sa araw na ito. Sino dito yung nais na mapagpala? Yun. Siyempre lahat gusto natin, di ba? Yan ang unang puntos natin, mga kapatid. Pwede ba natin sabihin, nais kong mapagpala? I want to be blessed. Okay, sa verse natin, sabi niya, ano sabi dito? The description is, pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan. The Beatitudes, the word Beatitudes po, ang ibig niyang sabihin ay, ayan, blessed, exceeding happiness, fortunate, rejoicing, overjoyed. We are blessed, but we are not lucky. Ano ibig sabihin nun? Di ho tayo naniniwala sa swerte. No? Kasi swerte, tsamba eh. But being blessed, dinirect sa iyo ng Panginoon yung pagpapala na gusto niyang ibigay sa iyo. Hindi ito nagpasabog ako ng candy sa inyo at kung sino makapulot, ay swerte, nakapulot ako ng candy. Hindi. Ang Diyos, hindi. Kuya Boy, ito sa iyo. Rev Third, ito sa iyo. Si John, ito sa iyo. Nakadirect sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ko alam kung nakita ninyo before itong balitang ito. Ganda, no? This was published sa Manila Bulletin. At it was also nabalita sa GMA News. Sabi niya dito, a decade of dedication. A 78-year-old woman wins 93.6 million Super Lotto jackpot. Hindi ho ako nag-advocate ng lotto. At iasa natin ang ating future sa lotto. Madalas ko na naririnig yan, sana manalo ako ng lotto para naman makabili ako ng bahay, maayos ko yung buhay ko. Pero totoo, hindi naman siya mataya. I'm not advocating. We don't believe as a Christian, hindi ho tayo naniniwala na ang ating pag-asa ay nasa lotto raffle. Kung meron nung tumataya sa inyo dyan, we don't advocate our chances, our future sa lotto. Pero sabi niya dito, a decade of dedication. Ibig bang sabihin, 10 taon nang tumataya yung aling ito at bago niya napanalunan yung kanyang lotto. Na-curious ako doon sa this happened during September, and in the midst of the controversies ngayon ng mga lotto natin, nakikita natin sa balita. Sabi nung matanda, salamat sa Panginoon. Hiling ko talaga ito sa Panginoong Diyos. Pinagdarasal ko na patamain niya ako. Patamain niya ako. Maraming salamat sa PCS ko. No? Sana walang Christian na magsabi, salamat sa Diyos, pinatama niya ako sa lotto. Because we believe God will bless us. God will direct His blessing to us. At kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin, gagawin niya para sa inyo. Merong isang kwento ng isang matandang nanalo ng lotto at nalaman ng kanyang mga anak. Itong matandang ito, more than 78 years old.
Centenarian, 101 years old. Ano? At ang lagi niyang bilin sa mga anak, anak, huwag niyong titigilan na tumaya dito sa number na to. Kaya lang nang taya yung mga anak. Sige. At nung nalaman ng anak na siya ang sole winner, 300 million pesos, natakot yung mga anak. So sabi niya, kapag sinabi natin kay tatay ito, baka ikamatay niya. Sa tuwa. May sakit na yung matanda, may sakit sa puso. So sabi niya, humingi sila ng tulong sa kakilala nila. Ano, at sabi nung kakilala nilang ah, o kamag-anak nila na meron na ring edad. Sabi nila, pwede ho bang tulungan ninyo kami kasi baka mabigla ang tatay ko at kapag ka na lamang nanalo siya ng 300 billion. So sabi, lumapit itong kamag-anak at sabi, sige, ako nang bahalang makakausap sa tatay ninyo. Nakikinig naman sa akin yan, sabi niya. So inumpisahan niya, sabi niya, ay kapag ba nanalo ka ng 50 million sa loto, anong gagawin ninyo? Hindi mabuti, sabi niya, matutuwa ako kasi makakabili ako ng gamot ko, kung ano yung pangangailangan ko sa buhay, mabibili ko pa ng gamit yung mga anak ko, sabi niya. Siguro magtatayo ko ng tigi-tigisang bahay sa 5 kong mga anak kung kumita ako, kung nanalo ako ng 50 million. Eh di tuwa, kasi yung matanda, walang bigla eh. Hindi nagulat man lang, 50 million kung nanalo ka. Eh paano tayo kung nanalo ka ng 100 million, sabi niya. Eh di mabuti, sabi niya. Bibili ako ng gagawan ko ng business ang mga anak ko para naman bago ako umalis sa buhay na ito, maganda naman yung kalalagayan ng mga anak. From 50, 100, walang kaba yung matanda. No, na kahit manalo man siya, okay lang, mukhang okay naman, sabi nung kausap niya. Ngayon sasabihin na niya ang totoo at sinabi niya doon sa matanda, tay, paano kung nanalo ka ng 300 million? Eh di mabuti, sabi niya. Hati tayo. Namatay yung kausap niya. Tagulat. Hindi yung matanda yung namatay, yung kausap niya yung namatay. Ano? Eh, hindi natin nilalagay. We are blessed, but we are not lucky. Because the blessing ng Panginoon ay nando doon at nakadirekta sa atin. In Luke chapter 12, sabi niya dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang, alin? Ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, ipamahagi sa mga duka, pinagbilhan, gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma, mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. At sino natin ito, no? While Jesus is not talking about material poverty, pag sinabi niyang mapalad ang mga mahihirap, blessed are the poor. Sabi niya dito, may pangako naman ng Panginoon sa atin. Kasi naniniwala ako, during that time, noong sumusunod na yung mga may sakit sa kanya, yung sumusunod na yung mga mahirap sa kanya, and this is true in the Bible, meron talagang bias ang ating Panginoon sa mga mahihirap. No? Hindi naman niya nakakalimutan ng mga mayayaman, pero lagi niyang kinikater sino yung mga nangangailangan. While our passage is not talking about material kahirapan, at the same time, ang ating Panginoong Hesus din naman, tinitignan niya o nakikita niya yung ating mga pangangailangan. Sabi niya, huwag kayong matatakot. Kung meron kayong pangangailangan, do not worry. Sabi niya, ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ganun pa man, I realize, higit pa sa kayamanan ng mundo, ang nais na ipagpala ng Diyos sa iyo.
The word blessed means happy. Sabi natin kanina. Masaya. Ang ibang definition, sabi niyo nila, exceedingly happy. Happy are those who realize their need for redemption. The gospel is to be preached to the poor, that is, those who recognize their spiritual need, not to the spiritually proud. Matthew uses directly the word poor in spirit. Di lang niya sinabing poor. Pero sinabi niya, these are the people who are poor in spirit. Are you poor in spirit? Sino ang mga poor in spirit? Sila ba yung lumapit sa Panginoon na kahit na meron silang katungkulan like the centurion na lumapit sa kanya? At sinasabi niya, wala na ho akong ibang pag-asa kundi kayo. At kayo lang makakapagpagaling sa tao. Maaring sila yung Samaritana at sinasabi ng Panginoon na kapag ka nainom mo na itong tubig na inaalok ko sa iyo, hindi ka na pauuhaw. Maaring sila yung bulag na sumisigaw ng Jesus, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Baka sila yung taong sa gitna ng crowd na tumusunod kay Jesus. Baka sila yung nagsasabi katulad ng babaeng dumudugo ng ilang taon na at sabing mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Gagaling ako. Or baka sila yung tao na nagsasabing, nandito ako Panginoon, hindi ako perpekto, nagkakasala ako, at wala akong kahit na anong pag-asa sa buhay, kundi sa inyo lamang. Baka yung mga poor in spirit, katabi nyo lang. Baka yung mga poor in spirit, sabi niya, yung mga walang pag-asa, nandito lang sa atin. Akala natin, minsan, even me, nagiging check sa akin to. Akala natin minsan, ang busy-busy ko sa ministry. Ang busy-busy ko sa gawain. Akala natin, lagi kang puno. You're always filled. Pagka minsan, nadidrain ka rin. Pagka minsan, napapagod ka rin. And every time you realize that you are poor in spirit, every time you realize na wala kang pag-asa, lalapit ka sa Panginoon para kasalinan ka niya ulit. I want to be blessed. At nais ko ring magpakumbaba. Kanina, nais kong mapagpala. Ngayon, nais kong mapagkumbaba. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Katulad ng sinabi ko kanina, the status of being poor in spirit is basically spiritually bankrupt. Walang-wala ka na. Pero sino yung nakaranas dito yung walang-wala na talaga? Yung wala ka na isasaing, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Yung natirang 5 kayong kakain, ang natirang ulam sa mesa, 2 pirasong hiwa ng adobong baboy. Anong gagawin mo? Diba? Naranasan namin yan minsan. Tag-ulan, bagyo, mahirap ang buhay, wala kaming pera. May natirang 2 pirasong adobo sa mesa. Mananangalian na hindi ko alam ang gagawin ko. Sasabihin ko kay Kuya Glenn, kuha ka ng talbos ng kamote. Hingi ka sa kapitbahay. Kuha siya. Tapos ako naman, gigisahin ko yan. Sasahog ko yung adobo na yan. Lahat kami nakakain. Lahat kami ayos na. No? Sino dito yung nakaranas naman? This is physical, ano? Sino yung nakaranas sa inyo spiritually talagang? Pakiramdam mo, Lord, ang layo ko eh. Lord, sa dami ng siguro nagawa kong kasalanan, yung panahon na hindi ako nagdadasal, yung panahon na hindi ako nagbabasa ng Biblia, panahon na hindi ko kayo kinakausap. Ang tagal na, Lord eh. If you realize that,
Kapag na-realize niyo yan, and you are poor in spirit, you have in the right heart, sabi ng ating binasa. Ang iyong puso ay nasa tamang kalalagayan. Kaysa, ikaw yung, Lord, okay ka naman eh. Sino yung mga hindi naliligtas? Ito yung mga nagsasabing, kunyari, tinanong natin, ikaw ba, sure ka na at this time? Handa ka na ba? Na kung mamaya, bukas, sa makalawa, kunin tayo ng Panginoon, kakatok tayo sa pintuan ng langit, ready ka at sasabihin mo, hindi, papasok ako sa langit. Anong sagot nung spiritually proud? Ang sagot niyan sa inyo, wala naman ako nagrabyadong tao. Gumagawa naman ako ng mabuti. Paminsan-minsan, pumupunta ako sa simbahan. Tumutulong ako sa mahirap. They are proud of what they are doing. They are proud kung anong na-accomplish nila. Nakala nila, kaya nilang pagbayaran o kaya nilang itapat dun sa mga kasalanan niya. Anong ibig sabihin ng spiritual bankruptcy or poor in spirit? Ano ho yung, pagka nakakita kayo ng pulubi sa lansangan, ano yung pagkakapareho nila in terms of posture? Madalas yan, di ba, hukot? Madalas hukot. Madalas ay pagkahingi sa'yo, nakayuko. Siguro dahil nahihiya sila, dahil nangihingi sila, o dahil gutom na siguro sila, kaya nakaganyan. Pero all of them, kapag ka meron nangihingi sa inyo, iba yung iba yung minsan, hihingi sa'yo, pare, may 5 ka ba? Hindi yun hindi yun pulubi. No? Hindi yun pulubi. Pero makikita niyo sa picture, mukhang kawawa talaga. Yung mga mahihirap, yung mga beggars, bukot, no? Parang hirap na hirap. Wala naman silang bitbit sa likod, pero parang baliko. Sabi ng isang commentary, this is what being poor means actually sa kanila, na parang sa sobrang hiya nila dahil sa kanilang kahirapan, bukot sila at nahihiya sila, and they bow down and they humble themselves. And this is the heart na gustong ipakita o gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. In 2 Chronicles 7:14, sabi niya dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ito ang problema. Kung hindi ka pa hukot ngayon spiritually, kung hindi mo na-realize that you are spiritually poor, at kung wala kang pag-amin, walang pagpapatawad. Being spiritually poor is humbling ourselves. Being spiritually poor ay pag-amin natin na wala tayong kahit na anong may bibigay pabalik sa Panginoon because we are so poor in spirit. Na wala tayong ibang maibibigay, wala tayong kayang gawin para sa Kanya, para tayo ay iligtas, para tayo ay maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam natin yung verse na to, 1 John 1:9, sabi niya, kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ano ang dapat natin gawin? Sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. You want to be blessed? Humble yourselves and recognize that you are poor in spirit. Pangatlo po, kung nais mong mabless and you acknowledge yung kanyang na ikaw ay poor in spirit,
Pangatlo po ay nais kong mapabilang. Ano pang ibig sabihin? Sabi niya dito, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. What will be, lagi itong tinatanong sa atin, ano? What will be your reaction kapag nakita natin o kapag nalaman natin, oh, you will have a special place with the King. Kunyari, naimbitahan tayo no, sa isang celebration, sa isang okasyon. At sasabihin sa atin, oh, ate, ah, kakain tayo ngayon. Pero dun ka sa tabi ng presidente ha, kakain. Ano kaya ang pakiramdam natin? Minsan dito, sa totoo lang, I'll be honest to you, minsan dito, nakikita natin yan. Yung mga bago nating mga kapatid, minsan nahihiya pa sa atin na sumalo pagkain. Minsan tatawagin natin sila, halika dito, sama-sama tayong kumain. Huwag ho kayong mahihiya kasi kabilang kayo. And this is the blessing na binigay sa atin ng Panginoon dahil kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Nung tinanggap niyo ang ating Panginoong Hesus, tinanggap ka rin niya bilang kasama sa kanyang pamilya. At hindi ka lang basta tinanggap bilang pamilya. Sabi niya sa John 1:12, kung ikaw ay tumanggap, sumampalataya, ay binigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa Galatia, sabi niya, ngunit nung sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga takapagmana niya. Kabilang ka, kasama ka. Blessed are the poor in spirit, for they will inherit, or theirs is the kingdom of God. Titignan natin yung requirement. The only requirement is let's recognize na wala tayong kayang gawin, na wala tayong kayang ibigay sa ating Panginoon upang tayo'y mapabilang sa kaharian. Ngayon, tatanungin ko kayo, kapag dumating ang pagkakataon, nandito na tayo. Ganda nung rendition ng artist. Sabi niya, this is like the rendition of the gate of heaven. Parang wala si San Pedro dito. Pagka sa TV, sa mga comedy, kapag sinabing pintuan ng langit, laging nandun si San Pedro. Ano kaya ang gagawin natin? Ano kaya ang sasabihin natin? Ano kaya ang pakiramdam natin? Maganda yung pangako ng Panginoon sa atin that I am the only way. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan ng buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan. Walang makapupunta sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan. No one can enter heaven but through me. And John 3:5 sabi niya dito, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Hindi ko po alam ang kalagayang espiritual ng bawat. Hindi ko alam kung tayo ba ay namumuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ko alam kung nasumpungan na ba natin yung tanging daan na yon. Kung nakilala natin si Jesus.
But I want to have the chance for you today. Pwede bang lahat po tayo ay yumuko, lahat tayo ay lumapit sa Panginoon? At habang inihahanda rin natin ang ating mga puso sa pag-aalala ng huling hapunan, can we just have silent minute para sa Panginoon? Aminin natin na wala tayong ibang inaasahan. Wala tayong ibang pag-asa, kundi siya. Kung meron po tayong mga kalagayan sa buhay na nagiging sanhi para tayo ay hindi makalapit sa Panginoon. Meron ba tayong kasalanan na inaalagaan? Meron ba tayong kasalanan na hindi inaamin? Meron ba tayong mga pagkukulang? Meron ba mga kapatid na nagkaroon tayo ng hindi kaunawaan at hindi pa natin nahingi yung patawad? Let's give this time to the Lord. Sabihin natin, Panginoon, higit sa pagpapala ninyo, nais kong lumapit at mapagkumbaba ngayon upang linisin mong muli ang aking puso. Dun sa mga tao na hindi pa sure, hindi pa ganap ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo ngayong araw na ito. Sabi ng Bible, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, hindi sa pamamagitan ng mabuting ginawa mo, hindi sa pag-asa ng kung saan-saan o kung kanino, hindi sa pagpunas sa isang pirasong kahoy, kundi sa iisang daan lamang ng ating Panginoong Hesus upang ikaw pasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan mo lang, kapatid, aminin ang iyong kasalanan. Hindi mo kayang gawin ito ng mag-isa. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko ang iyong alok ng kaligtasan, O Lord. Ang iyong paglilinis, ang iyong pagpapatawad. And today, I want to be sure. I really want to be sure. Sabihin mo sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat. Nais kong mapagpala ngayong araw. Nais kong mapagkumbaba ngayong araw at aminin, Panginoon, kawalan ko ng pag-asa. Wala akong inaasahan kundi kayo lamang. Nais ko, Panginoon, na mapabilang sa iyong kaharian. Panginoon, i-correct mo ang aking puso.
Wala kaming ibang malalapitan, O Lord, hindi kayo lamang. Hindi sa pamamagitan ng nagawa namin, gagawin pa, kundi sa pamamagitan lamang, Panginoon, ng iyong awa, ng iyong grasya, O Lord. Pamamagitan lamang ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang bayaran ang lahat ng aming kasalanan. Kami mapabilang sa iyong kaharian. Alam namin, Panginoon, yan ang nais mo sa aming lahat. Alam namin, Panginoon, sa nagdaang mga panahon, Panginoon, wala kayong ibang naisulat sa inyong kasulatan, kundi ang katotohanan na nais ninyo ang lahat ay mapabilang sa kanyang kaharian. Nawa, Panginoon, ay magkaroon kami ng puso na kumikilala sa inyong pagiging hari, na kumikilala sa inyong kaharian. Bigyan niya kami ng puso, Panginoon, na mababa. Bigyan niya kami ng puso, Panginoon, na bagsak sa inyong harapan. Nais naming iyuko, Panginoon, ang lahat ng aming mga pride. Nais naming tanggalin, Panginoon, ang lahat ng yan. Nais naming hubarin ang lahat ng yan mo, Lord. Hayaan namin, Panginoon, na kayo ang magpuno sa aming kakulangan. Panginoon, kayo, Panginoon, ang magpatubo ng mga salitang ito sa aming mga puso. Hayaan niyo, Panginoon, na mamunga ito sa aming mga buhay. Maging kagamit-gamit, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen.